ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran ko sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla ni Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito, "Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay." Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo nabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin poon aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 11 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po tayong nagbabasa sa chapter 5 ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At dito po yung kanyang Sermon on the Mount ay nagpapatuloy at siya ay nagtuturo kung papaano natin tayo mamumuhay bilang kanyang mga tagasunod.
At kagaya po nung sa Beatitudes, meron po siyang parang paradox. Binabaliktad niya ang pangkaraniwan na paniniwala ng tao. Halimbawa nga po nito, binanggit niya ang tungkol sa mata, ngipin sa ngipin. Ito po ay isang luma na kasabihan o patakaran na ika nga kung ano ang iyong iniutang, siya rin iyong pagbabayaran. Kung kumuha ka ng isang mata, ay pagbabayaran mo rin ng isang mata. Kung ikaw ay nagnakaw, ay puputulan ka ng isang kamay. Minsan, may mga lipunan pa rin po na hanggang sa ngayon ay may mga ganyan pa rin. Ngunit, tilo po ba mali ang pag-unawa? No, sapagkat hindi lamang ito batas ng pagganti ng mata sa mata. Hindi lamang po yun, kung hindi yung proportional, yung tama lamang, what is fair, yun lamang po naman siguro yung tinatawag na lex talionis. At dito po mga kapatid, makikita natin, sabi nga nila, kapag ganyan ang ating patakaran sa lipunan, ay mas lalo lamang tayong mapupuno ng galit at hindi tayo magiging patas sa bawat isa. At dito ay makikita rin po natin na hindi naman ganun kadali tanggapin ang solusyon ng ating Panginoon. Kagaya po ng sinabi niya dito na huwag ninyong labanan ang masamang tao. Talaga po ba, Lord, huwag labanan ang masamang tao? Di po ba na lahat ng kasamaan ay dapat nating pinaglalabanan? Kaya nga po mas kailangan pa pong laliman ang ating pagpapaliwanag at pag-unawa sa Ebanghelyong ito, na ang sinasabi ng Panginoon ay yes, kung kapag mayroong masama, ay dapat ito'y ating napapansin, dapat ito'y ating itinutuwid, dapat ito'y ating nilalabanan. Ngunit, hindi ng kasamaan, bagkus lalabanan ang kasamaan ng kabutihan. Not evil with evil, but evil will be opposed by goodness. Sinabi rin po ni San Pablo yan sa Roma chapter 12 verse 17, kung saan sinabi niya, repay no evil for evil. Hindi sinusuklian ng masama ang isa pang kasamaan. Sapagkat mga kapatid, kung tayo lamang ay napupuno lagi at naghahari sa atin ang galit, ang sama ng loob, ang paghihiganti, minsan po nawawala tayo sa tamang katinuan. Yung po bang tinatawag na nagdilim ang paningin, na hindi na natin nakikita kung ano ang kararatnan kapag tayo ang pinasok natin ay kasamaan at karahasan sa ating kapwa. Bagkus, ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kapag may sumampal sa iyo sa kanan, ay ibigay mo na rin ang kaliwa. Kapag merong kumuha ng iyong damit o ang panglabas na damit, ay ibigay mo na rin pati yung pangloob, ika nga. Ibig sabihin na bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, ay mas papaboran natin hindi ang masamang gawa, kung hindi ang mabuting ating maibibigay para sa ating kapwa. Mga kapatid, hindi lamang po ito isang salita o turo mula sa Panginoon. Ito po ay kanyang isinabuhay. Kung babalikan po natin kung papaano ang kanyang pinagdaanan sa kanyang paghihirap, nakita po natin na bagamat siya ay pinapalo, na siya ay inuusig, na siya ay nasasaktan hanggang siya ay ipako sa krus, ngunit kahit na isang bugtong hininga man lang, ay hindi niya ginantihan ang kasamaang ginagawa sa kanya. Nawa ang modelo pong yan ay isang maging halimbawa sa atin, na sa ating lipunan, sa ating panahon, na puno ng kaharasan, kahit na sa kalsada, nagsusuntukan, nagkakasakitan, ay bilang tagasunod ni Kristo. Tayo po ay mga tao ng kapayapaan. Tayo ay mga tao ng kabutihan. Tayo ay mga tao na tagasunod ni Kristo. Kaya nga po mga kapatid, kung may masama, haharapin natin. Tayo ay matapang na sisikapin nating ituwid kung ano man po ang mali. Ngunit hindi ng isa pang pagkakamali, ngunit ng kabutihan. Amen.